patuloy tayong nalanansin at naloloko sa pamamagitan ng mga mali-maling naratibo. Nasabi ko ito sapagkat sa takbo ng pangyayari, tila ang mga pinagbibintangan, yung mga lumalabas sa mainstream media ay pawang mga pipitsugin lamang. Patuloy na pinagtatakpan ng Administrasyong Marcos yung kanilang katiwalian, pagbibintang na itinutun lamang doon sa mga kontratista, sa mga opisyalis ng DPWH na sinasabi nilang mga dahilan ng pagkakaroon ng flood control anomaly. Sa kanang akin bilang isang criminal investigator, wala po tayong dapat panagutin. Unang-una, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama na ng President, Speaker ng House of Representatives at kanilang mga kasabwat. Bakit? Itong mga kontratista na ito ay ginagamit lang nila bilang mga sakripisyal na. Itong mga kontratista nito ay ginagamit nila bilang mga pagitan o conversion ng pera. Proyekto na i-convert sa cash. Paano ito nangyari? Mayroon itong National Expenditure Program ang hanggaman ng ehekutibo at sa pamamagitan ng Department of Budget and Management, ito po yung isinusumite sa Kongreso. Kung mapapansin natin yung mga deklarasyon ng Secretary ng DPWH, ayon sa kanya, ang kanilang panukala ay nakakahalaga lamang ng 100 bilyong piso, kumikit kumulang. Ngunit, nung ito ay na-finalize na at naging batas, yung pondo na kanilang ipinapanukala para sa isinusulong nilang proyekto, lumobo ito at naging 1.2 trillion pesos. Para saan itong pondo na ito? Saan ito gagamitin? Ito po ang isa sa mga katanungan na dapat nating malaman ang kasagutan. 2024 nang nagsimula sila na patulungin ang pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero noong mga panahon na yun, wala silang sapat na pondo upang tustusan ang kanilang plano upang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kaya ang ginawa nila noong nagkaroon ng pag-aaral at pabalangkas doon sa 2025 budget
yung pera na sobra doon sa panukalang proyekto ng DPWH, ito po ang pinamahagi doon sa mga miyembro ng Kongreso na lumagta at kumayag upang ma-impeach si Sara Duterte. Alam ng mga agdang na itong mga miyembro ng Kongreso ay mga mukhang pera. Magnanakaw! Alam ng mga agdang na pera lamang ang pinapanginoon ng mga miyembro ng Kongreso na lumagta sa impeachment ni Sara Duterte. Mga kupal! Magnanakaw! Ayon sa Malacanang, hindi tayo kayang estapahin ng mga taga-Kongreso. Ayon sa Malacanang, kapag tayo inistapa ng mga taga-Kongreso, kapag si Vice President Sara Duterte ay hindi ma-impeach, ipapalit natin sa kanila ang lahat ng kabalasan. Hahabulin natin sila sa kanilang mga kinunakot. At yan po ang laban ng SONA ni Bongbong Marcos. Ayon kay Bongbong Marcos, para panagutin niya yung mga kurap at ng mga kongresista at kongresista na nasa likod ng flood control. Itong nangyari ngayon, ito po ang sipa ni Bongbong Marcos doon sa mga nabigong patalsikin si Sara. Ginagabihan niya ang Kongreso, ang mga kontratista, sapagkat nagkamali ang Kongreso sa pagpapoint ng apat na impeachment complaint kung kaya naging daan ito sa pagbabasura at pagdideklarang unconstitutional yung articles of impeachment na isinampa sa Senado. Akala ng marami, itong si Bongbong Marcos ay bayarin. Marcos Magnanakaw! Magnanakaw, sir! Magnanakaw si Marcos! Naniniwala ba